Inirereklamo ang pagkaantala ng konstruksyon ng 16 na classrooms sa isang paaralan sa Urdaneta City. Tutukan sa report. Inirereklamo ng mga guro, magulang at maging ng simbahan ang pagkaantala sa konstruksyon ng 16 na classroom sa San Jose Elementary School sa Urdaneta City. October 2025 ang completion date sana ng proyekto na sinimulan noong February 2025 at pinondohan ng 46 million pesos o halos 3 milyong piso kada classroom. Nasa 75% pa lang natatapos sa proyekto as of January 5, 2026. Kawawa raw mga mag-aaral na nagtitiis magklase sa makeshift classrooms na bukod sa mainit at maingay rin kaya hindi makapag-focus sa pag-aaral ang mga bata. Naunawaan po namin na may mga hamon sa pagpapatupad ng proyekto. Gayunpaman, nais po naming bigyang diin ang patuloy na pagkaantala ay may malaking epekto sa pagkatuto, kaligtasan at kapakanan ng ating mga mag-aaral. Ayon sa kontraktor ng proyekto, naantala ang pagtapos sa paggawa ng mga silid-aralan dahil sa nagdaang eleksyon at sinundan pa ng magkakasunod na bagyo. Imbes na repair and rehabilitation, new constructions of classrooms din daw ang ginawa kaya nagkaroon ng pagkaantala sa konstruksyon. Humingi sila ng 87 days time extension sa DPWH hanggang January 23 pero aminado silang hindi pa rin kakayaning matapos ang proyekto. Ang maipapangako po namin tulad nung kami po ay mag-provide ng turnover by January 23 ng 3 to 5 classrooms. Ang i-assure po namin sa inyo is to complete the project na maayos, maganda at may to turnover po para sa mga pupils po natin. January 23, 5 classrooms. Yung 11, kailan? Kasi 1 year yung 5 classrooms eh. 5 classrooms 1 year. 11 pa. Kailan yan? 11, mas malaki yun kaysa 5. Ayon sa DPWH, sa oras na hindi matapos ng kontraktor ang proyekto sa pinangakong time extension ay papatawanan nila ng liquidated damages o penalty na magsisimula sa January 24. Rest assured po na tatapusin nila yung project, hindi po nila iiwanan kasi babantayan po namin sila. July 2023 nang masira ang mga silid-aralan matapos maranasan ang hagupit ng Super Typhoon Egay. Umaasa ang pamunuan ng paaralan, mga magulang at maging ang simbahan na matapos ng proyekto sa lalong madaling panahon para magkaroon na ng maayos na classroom ang mga mag-aaral. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.